Oh, Virgo, kumain ka na ba? Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Paborit. Hindi na po. Wag na. Alam ko namang hindi ako special sa bahay na to. Hindi naman sa ganun. Ma, yan mo na. Baka pagod lang si ate. Ate? Huwag mo nga tawagin ate, hindi naman tayo close. Pasensya na po. Love, teka. Ano nangyari dito? Wala. Pagtatanggol mo na naman yung pamilya mo. Si Love naman, no? Hindi naman sa ganun. Eh kasi naman wala nang tumira tayo dito. Parang lahat ng attention mo nasa kanila. Parang lagi na lang silang pinapaboran mo. Virgo, walang ganun. Yan na naman. Sumasabay na naman sa usapan. Kaya ayaw kong tumira dito eh. Love, ano ba? Alam mo, mabuti pa ako na ako sa trabaho kasi kailangan kong pumasok agad eh. Tawag ako ni boss. Iwanan mo pa ako dito mag-isa. Love, okay naman sila eh. Ma, Cha, kaya nang bahala sa atin niya. Apo, sige po. Ate, ano bang gusto mong kainin kung ayaw mong kumain ng sinigang? Tina, huwag ka na nga lang umepal. Sabi ko di ba mo tawagin ate? Ma, ba't ganun asawa ni kuya? Alam mo, nagtitimpi lang ako eh. Kung hindi lang mataas yung respeto ko kay kuya, talaga sasagutin ko na yun eh. Hayaan mo na. Tiisin mo na lang. Ma, hindi naman pwedeng ganun ginagawa niya sa'yo. Lalo sa atin. Sipin mo na lang ang kuya mo. Ma, sila lang ang nakikitara sa atin. Lalo na yung babae na yun. Dapat pakisamahan tayo ng maayos, hindi yung ganun. Di tayo tinuturing na pamilya eh. Di ba galing na sa kanya? Sige na ma. Tatapusin ko muna to. Ayan! Aga-aga eh! Ano? Ate Virgo, pinapasabi nga pala ni Kuya yung pera daw po pambili ng gamot ni Mama. Binilin daw po kasi sa iyo nang bago umalis si Kuya. Pera? Wala. Wala akong bibigay. Wala akong alam dyan. Pero yan po yung sabi ni Kuya kanina eh. Eh kung lumingi kayo kay kuya mo, eh ba't hindi siya nagbigay? Ba't sa kaningin? Kasi ate, nagmamadali daw kasi siya kanina kaya binili na lang sa iyo yung pera. Alam nyo, Cha, hindi ko problema yun. Okay? Pero ate, kailangan na po kasi ni Mama yung gamot eh. Eh di bumili ka. Ate, wala naman po akong pera dito eh. Oh, so ako yung bangko nyo dito. Pag kailangan nyo ng pera, sa kanihingi. Hindi naman sa ganun ate, kaya lang, binili na ni Kuya eh. Umaasa ako na magbibigay siya. Kasi naibigay na sa'yo yung pera. Lahat na lang sa asawa ko nyo hinihingi. Wala ba kayong sariling pera? Anak naman po ni Mama si Kuya. Yan na naman tayo, lagi na lang may ganyan eh. Alam mo kung di dahil sa asawa ko, matagal na ako umalis dito. Tsaka, mula nung tumira kami dito, parang kayo na yung may-ari sa asawa ko ah. Ate, kung may pera lang ako na mismo ang bibili. Kaya lang, meron namang binigay si Kuya. Bakit ba pinagdadamutan mo kami? Eh ba't kasi hindi ka magtrabaho? Ha? Pag nagtrabaho po ako, sino pong mag-aalaga kay Mama? May sakit. O yun, kaya nga, lahat inaasa niyo sa kuya niyo. Tsaka isa pa, pera naman ni Kuya yun ah. At asawa niya ako. Pera niya, pera ko lang. Hindi pera nating lahat. Naintindihan mo? Pero yun ang sabi ni Kuya. Ate, parang awa mo na. Kawawa naman si Mama. Hindi, wala akong ibibigay. At subukan mo magsumbong sa kuya mo. Stress na yung kuya niya sa trabaho, dadagdagan mo pa. Sasabihin, nag-aaway-aaway tayo dito. Huwag kang susumbong sa kuya mo ah. Virgo, nakita mo ba si Cha? Umalis kasi siya kanina eh. Pati naman anak niyo, sa akin yung hinahanap. Ewan ko, umalis ata siguro. Kung wala dito, eh di baka umalis. Hindi may pinabibili kasi akong gamot. Eh, bakit? May pambili ba? May pambili ba si Tiyan ng gamot niya?
Iniwan daw sa'yo ni Charles eh. Naman. Hanggang kailan ba kayo hihingi sa asawa ko? Kailangan ko lang sana. Alam niyo po, Ma, napapansin ko lang, Ano yun? simula nang dumating kami dito, lahat na lang inasa niyo sa amin. Hindi naman lahat, anak. Talaga po? Paminsan-minsan lang naman. Paminsan-minsan o paulit-ulit. Pambili lang sana ng gamot. Eh bakit bawal? Hindi kayo mag-ipon. Pagtrabahuhin niyo yung anak niyo. Hindi yung, hindi pa naman kayo alagain eh. Hindi niyo pagtatrabahuhin, inaasa niyo lahat sa asawa. Hindi ka naman dapat ganyang magsalita. Eh bakit? Totoo naman po yung sinasabi ko. Pamilya pa rin kami ng asawa mo. At asawa niya po ako. Hindi naman kita tinanatong iba. Talaga ba? Kung may sama ka ng loob, pwede naman natin pag-usapan. Ay naku, Ma. Wala akong gustong pag-usapan natin. Sige na, Virgo, kahit panggamot ko lang. Wala ho akong ibibigay sa inyo. Pero ng anak ko yun, At asawa ko ho siya. Kung ano yung pera niya, pera ko. sana hindi malaman ng anak ko kung paano mo kami tatuhin pag wala siya. Eh, di wag niyo ipaalam. O, Cha. Si Mama. Kuya. Nasa taas, kuya. Nga pala. Nabili mo ba yung gamot? Eh, iniwan ko sa ate mo para mabili mo agad. Kuya. Nandito ka na pala. Kamusta yung trabaho mo? Okay naman. Medyo pagod lang. Ano pinag-usapan niya? Yung iniwan ko bang pera, Oo! Oo, nag-aalala nga ako kay mama kanina kasi sumama pakaramdam niya eh. Yun, sinulungan ko pa nga si Jana, pumunta dun sa pharmacy, bumili kami ng gamot. Sabi ko nga kay mama kanina, kung hindi niya kaya, dali namin siya sa ospital para hindi ka naman mag-alala. Ako na, maraming salamat Buti, nandito ka. Alam mo, akala ko mahihirapan siya pang bumili ng gamot eh. Ay, ano ka ba naman? Siyempre, gagawin ko yung pamilya mo sila. Pamilya mo, pamilya ko na din. Thank you talaga, love. Mm. Oh, Cha, bakit parang tahimik ka? Wala, kuya. Pagod lang. Ay, oo, pagod yan. Kasi kanina pa nga kami pabalik-balik paghanap ng gamot. Alam mo, mabuti pa, pagpahingayin mo na sa taas para makatulog na. O siya, sige. Cha, bukas mo na tapusin yan. Buti pa, ang pahinga ka na. Sige, kuya. Parang may problema ka. Wala Wala, po. pagod lang yan. Kumain ka na ba? Hindi pa nga. Eh, gusto mo kumain na lang tayo sa labas. Kumain naman na sila eh. Eh, sama natin sila. Di, busog na yung mga yun. Ang dami nga nakain kanina ng mga yun eh. Ikaw na iniisip ko. Tara na. Sige na. Teka lang, bababa ko lang yung gamit ko. Hello, Cha. Hello, kuya. Huwag ka muna magsasalita. Pakiusap lang. Bakit? Mamaya ko na lang ipapaliwanag sa'yo, kuya. Pero huwag mo ibababa. Sige na. Ate. Hihingin ko lang sana yung iniwan na pera ni kuya para sa gamot ni mama. Tsaka hindi pa rin kayo tapos sa ganyan. Iyan po kasi yung sabi ni kuya eh. Pwede ba huwag niyo nang gamitin yung pangalan ng asawa ko para lang mamalimos? Hindi naman ako humingi, ate. Pera naman ni kuya yun Oo. Ilang beses ko sasabihin. Ha? Ang pera ng kuya niyo, sa akin mapupunta. Ako magdidesisyon kung saan mapupunta yon. Hindi para lagi sa inyo mapunta. Pero para sa gamot ni mama yun, hindi ka ba naawa kay mama? Alam niyo, masyado na kayo nasasanay kahit sa kuya mo. Pero ate, kailangan kasi ng gamot ni mama eh. Halos lahat na lang ng problema niyo. Sa kuya mo binabagsak. Ate, natural lang naman na magbigay ng pera si kuya eh. Kasi may sakit si mama. Alam mo, kung hindi lang dahil sa asawa ko, matagal ko na kayong pinaalis dito eh. Eh bakit mo po kami papaalisin? Eh bahay to ni mama. Kahit na!
nagsawa yung kuya nyo kakatulong sa inyo, saan kayo pupulutin? Mamalimos na lang kayo dyan sa daan. Hindi kasi magtrabaho. Ate, natitiis mo talaga na hindi bigyan ng panggamot si mama. Oo, wala akong ibibigay. Kahit meron namang iniwan na pera sa'yo si kuya. Wala nga eh. Huwag ka nang makulit. Alam mo, ate, susumbong na kita kay kuya. Sige, magsumbong ka. Sa tingin mo, kakampihan ka nun? Eh, ako yung asawa niya. Sumusobra ka na talaga, ate. Kayo yung sumusobra na eh. Namimihasa na kayo. Lahat na lang, hinihingi nyo sa amin. Ang hira ng arat. Ano, kuya? Narinig mo ba lahat? Oo, Cha. Sige, pauwi na ako. Malapit na ako. Nandito na ako. Love! Ang aga mo naman ata. Ah, oo. Natapos ko na maaga yung trabaho ko eh. Kumain ka na ba? Hindi pa. Ah! Pakinggan naman ng tubig yung kuya mo. Pagod siya sa work. Sige po. Alam mo, love, kanina sumama yung pakaramdam ni mama. Alala nga ako eh. Sabi ko kay Cha kung kailangan nilang dalhin sa clinic, samahan ko. Talaga? Oo naman, ano ka ba? Ayoko naman maramdaman nila na hindi pamilya yung turing ko sa kanila, di ba? Cha, nakabili ka ba ng gamot ni mama? Cha, ano? Hindi pa po. Eh, bakit hindi ka humingi sa akin? Oh. Cha, oo nga naman. Bakit ka hindi humingi sa ate mo ng pambili ng gamot? Wala, kuya. Baka nahihiya lang. Humingi lang. Siguro nga. Tara, kain tayo sa labas. Gusto mo? Brigo, Bakit? meron sana akong gustong itanong sa'yo. Ano yun? Tinutulungan mo ba talaga sila? Oo naman. Anong klaseng tanong yan? Sigurado ka? Oo naman. Bakit? Kasi Virgo, habang bumabiyahe ako pa uwi, narinig ko lahat ng sinabi mo sa pamilya ko. Ano man, hindi ko kayang gawin yun. Mainit lang yung ulo ko kanina. Anong klaseng asawa ka? Ha? Kung kaaway mo yung sarili kong pamilya. Cha! Di ba? Hindi ko na kayo inaaway. Tumigil ka na. Narinig ko lahat. Hindi ka marunong mahiya. Ha? Tayo lang nakitira dito Bakit? Nakukulangan ka pa sa binibigay ko sa'yo? Pati Oo! Kulang! Kasi nakikihati sila eh. Alam mo, wala pa nga tayong sariling bahay kasi sinusuportahan mo pa rin sila hanggang ngayon. issue pa rin pala sa'yo yan. May sakit yung magulang ko. At kung yung iniisip mo wala tayong sariling bahay, meron. Kaya nag-iipon ako, kaya nagtitipid ako. Kaya di ako nagkulang sa'yo. Ngayon, paano mo explain sa akin to? Yung para sa kanila, kinukuha mo. Kasi dapat para sa akin ng lahat. Kasal ka na. So dapat ako lang yung responsibilidad mo. Hindi na yung pamilya mo. Alam mo, buti pa. Umuwi ka muna sa inyo. Hindi ko kayang patawarin yung ginawa mo. Saya na kayo? Ha? Ma. Tsa. Ba't di niyo agad sa akin sinabi? Natatakot kasi kami doon sa asawa mo, kuya eh. Alam mo, di naman to hahaba kung sinabi niyo agad eh. Hindi sana sa'yo ko nalang iniiwan, kung alam ko lang. Kuya, alam mo naman, baka ma-stress pa si mama eh. Kung magkaaway kayo ng ate, edi syempre mamumroblema din kami ni mama. Kami yung magiging dahilan kung pinag-aawayan niyo. Hindi naman dapat pag-awayan yun eh. Tsaka mas importante yung gamot ni Mama.
Alam mo yun, di ba? Sige na, mabuti pa. Bumili muna ako ng gamot. Sigurado ako, di naman kayo nakabili ng gamot, di ba? Hindi, kuya.